Para sa 50,000 piso kada buwan. Naging bantay pulo ako sa isang isla na ito. Pero napansin kong may kakaiba sa islang ito. Akala ko nagkakamali lang ako. Sa gitna ng malakas na ulan sa kabundukan, 4 na hayop na ito ay naglalaro ng baraha tulad ng mga tao. At higit pa sa aking inaasahan. Nang araw na ako'y umalis sa isla, ako'y naging antas as tagapagwasak ng mundo na pinagtitingala ng lahat. Nakikita mo ba yung bagay sa loob ng balot na dahon sa puno? Prutas yan. Bukod sa pagbabantay sa isla, kailangan mong mamitas na 10 ganyang prutas kada buwan. Bata ka pa, marami kang pwedeng gawin. Bakit mo naman gustong gawin to? Wala ka bang pera? Wala talaga. 50,000 kada buwan. Halos katubas na ng sahod ko sa isang taon. Bantay ko lang naman at itas ng prutas to, di ba? Kakayanan ko lang mga trabahong mas delikado pa dito ng isang beses. Kagabuhat ng bangkay na tulog sa bahay ng multo, Sigbin. Madali lang yan. Pero syempre, pera ang isang dahilan. Pero mas importante, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng dagat. Kaya naisip kong sumakay na lang dito para makapasyal sa timog. Isang buwan nang walang balita. Gaya nga ng inaasahan ko. Ano-ano nang nangyari sa kanya? AMEA. Ano pa? Hindi kasing simple nang iniisip mo ang islang ito. AMM, pareho nga sa mga nauna. Ano? Nauna? Hindi ito ang una. Siyempre, at hindi rin ito ang huli. Nakikita mo, lahat ng bantay pulo na pumunta rito. Ganyan ang huling itsura nila, nakaluhod sa harap ng prutas. Nagbuhat ka na ng bangkay, natulog sa bahay ng multo. Naging sigbin, hindi naman mahirap para sa iyo to, di ba? Ang lalim ng budol dito, uwi na ako sa probinsya. Pare, hindi ko kaya ang trabahong ito. AME, tapos na ang kontrata. Gusto mo pang umalis? Nakalimutan mo ba ang 100,000,000 piyansa? At alam mo na ang sobrang dami. Hala, pare, biro lang yon. Pero, hindi naman ako basta-basta atras. Siyempre, gustong-gusto ko itong trabaho. Huwag mong kalimutan ang misyon. 10 prutas na ganoon. Nandiyan sa loob ang baril na pangangaso. Baka makatulong sa'yo. Kung may problema, tawagan mo ang kumpanya para humingi ng tulong. Ay naku, hindi ko kontrata ng trabaho, kontrata ng kamatayan to. Sana hindi na lang ako nagmayabang noon. Ano yang tunog? Huwag kang tatakbo. Nakatakas na naman, kahit na matagal kong inihanda. To, nasugatan lang natin ang buhayang chi. Kahit isang halimaw na antas lang, kayang wasakin ang isang buong bayan. Hindi ganoon kadaling patayin. Malubha ang sugat nito ngayon. Hindi yan lalabas sa mga susunod na araw. Umuwi na muna tayo para mag-ulat. Noong nakikita ko pa lang sa ang buhaya, akala ko malalaki na. Ngayong nakaharap ko na, grabe, ang laki pala talaga. Anong nangyari? Nasugatan? Dito ka pumunta? Hindi kaya humihingi ka ng tulong sa akin? Pare, hindi sa ayaw kitang tulungan. Ako nga, dito sa pulo, hirap na mabuhay. Gusto ko man, wala akong magagawa. Saka, tingnan mo ang laki mo. Kung magalit ka sa akin, isang subo mo lang ako. Tama, di ba? Una na ako, pare. Sa wakas, malapit na akong matapos sa pag-aayos. Ano ba tong mga kalat na to? Ay, mga gamit to ng mga naunang grupo. Kung madumihan pa to ng kung ano-anong masasamang espiritu, talagang. Kuya, ate, unang beses ko lang dito, ha? Huwag tayong mag-away, di ba? Sino iyang gabi-gabi? Puta!
Huwag kang lalapit ha. Naku, ang baho ng hininga mo. Ilang taon ka nang di nag-toothbrush? Ilang taon? Ilang taon na nga ba? Buti na lang mabilis ako, ang lupit ng matandang buhaya. Ay, talagang mapagtanim tong buhayang to, walang konsensya. Kung ganon, pasensya na, pare. Ikaw na ang magiging hapunan ko ngayong gabi. Tingnan mo yon, nagdadasal yung buhaya sa puno. Nako, totoong nagkatawang tao na yung matandang buhaya. Nahuli ako. Ay, salamat. Muntik na akong makita ni Lola sa kabilang buhay. Talagang halimaw na yung buhayang yon. Di ba't bawal na magkatawang tao ang hayop pagkatapos ng pagsasarili? Di na to pwede, mabubuwis pa buhay ko sa trabahong to. Kailangan kong kausapin ang boss. Boss, iba yung trabaho sa sinabi mo noon. Di mo sinabing mga halimaw na ang mga hayop dito sa isla. Di mo nakita yung matandang buhaya. Nagdadasal pa sa puno, tapos mapagtanim pa. Ayaw ko na, mabubuwis lang buhay ko kung itutuloy ko to. Gaya-gaya lang yan ng tao. Nag-isip ka masyado. Mahirap humanap ng trabahong 50,000 sa isang buwan, Chiao Su. Ano? 50,000 lang, ibibigay mo na buhay ko. Ano ba gusto mo? Kahit gusto mo nang umalis, yung bangka ni Lawan. Isang buwan pa bago bumalik dito sa isla. Sage, sabihin mo kung anong kondisyon para manatili ka. Dagdagan mo ng 5,000. Hindi 10,000. Dagdagan mo pa ng 10,000. Sage, deal na yan. Putang ina, ang bilis sumang-ayon. Tiyak kulang ang hiningi ko, lugi ako. Sige na nga, 6,000 kada buwan. Sapat na to para sa dalawang kapatid kong babae. Muna, ganyan na lang. Saan galing ang laptop na to? Unang araw, tagumpay akong nakatago sa Sunbrella Company. Patay na ang bantay pulo. Pangalawang araw sa isla. Napansin kong hindi ko magamit ang aking kapangyarihang espiritual. Hindi matawag ang mga tagapag-alaga ng espiritu. Kakaiba ang isla. Ika-5 araw. Alam ko na ang prutas na hinahanap ng kumpanya mula sa maitim na puno. Ang pangalan nito ay prutas na itim ginto. Ika-10 araw, lahat ng hayop sa isla, pati yung nasa loob, bago mamatay, hahanap ng prutas na itim ginto at sasambahin. Parang naramdaman ko ang isang uri ng kapangyarihan. Anong klaseng kalokohan ito? Pero kahit paano, parang lahat ng bagay ay may kinalaman sa prutas na hinahanap ng kumpanya. Kaya bukas, tingnan ko uli yung prutas na sinasamba ng buhaya. At saka ko na lang ayusin yung buhaya para hindi na mag-akit ng ibang halimaw. Tungkol sa prutas na to, bukod sa ang kakaiba ng itsura, wala naman akong makitang masama. Bakit gusto ng kumpanya ang walang kwentang bagay na to? Gusto lang siguro ng mayayaman ng mga kakaibang bagay, di ba? Ang ganda ng balat ng matandang buhayang to. Kahit bala, hindi tumatagos. Mabuti na lang gawing bulletproof na jacket. Ang tigas ng ipin to. Sakto para gawing kutsilyo. Pwedeng gamitin gamot ang gulugod nito. Ibebenta ko. Para kahit papaano may pera ako. Akala ko, dito pumunta ang matandang buhaya para maghiganti sa akin. Akala mo ba? Nagdala pala ito ng regalo para sa akin, di ba?
Ang pinakamagandang babae sa buong kumpanya, naglilinis dito. Ang sabi ng supervisor, ako na ang bahala sa lahat ng malalaking kliyente mo. Bigay mo sa akin ang kanilang contact details. Ngayon din. Hoy, nangungulong ka ba? Di mo ba ako nairinig? Ulitin mo. Ay, ang tapang ah. Eh di huwag, anong magagawa mo? Huwag kang magpanggap na mabait dito. Baka yung mga kliyente mo, pinagpalit mo lang sa pangangatawan mo. Mukhang gusto ng mga matatanda ang tulad mo, mukhang innocent, pero malibog pala. Tumahimik ka. Tagapagdala ng espada. Sumama ka sa akin. Anong kailangan mo? May kinalaman ito sa yung nakita kong ardilya dati. Hindi yon ardilya. Ano? Halimaw na antas, dagang sanggol. Pinatay mo siya. Nasipsip mo ang kapangyarihan niya. Nasipsip ko ang kapangyarihan ng halimaw. May antas ang mga halimaw, mula I hanggang SSS. Pinakamababa ang antas. Kayang wasakin ng antas A ang isang lungsod, ng antas ang isang rehiyon, ng antas ang isang bansa. Ang antas ay sinaunang halimaw na ganit. Kapag bumuelo, halos kayang wasakin ang mundo. Ang pinatay mo, pinakamababa lang yun. Hindi lang para sabihin to ang dahilan kung bakit ka pumunta, di ba? Siyempre, ang mga tagapag-alaga ng kaluluwa ay sumisipsip ng kapangyarihan ng halimaw. Ang mga tagapagdala ng espada ang nagtatanggol sa dakilang siya laban sa halimaw. Anging ang mga tagapag-alaga ng kaluluwa lang ang maaaring sumali. Gusto mo? May sweldo ba? Meron. Antas I, 10K buwan. Antas D, 20K. Kung abot ka sa antas B, 100,000 sa isang buwan. Sasali ako. Desisyon na yan. Di mo isipin ang panganib. Hindi na. Basta may pera. Para naman mabawasan ang pressure sa kapatid ko. Hala, ang lakas ng amoy nito. Buti na lang may ref, pwede kong i-freeze ang ilang piraso. Pag may pagkakataon, dadalhin ko kay Linglong para matikman nila. Pintura na lang ang kulang. Walang pagod kahit ilang oras nang nagtatrabaho. Mga 10 prutas sa loob ng isang buwan, 3 araw bawat isa. Subukan muna natin ang isa ngayon. Ano ba to? Hindi talaga maputol ng kutsilyo. Parang kinain ng ginto tong kalburo na to, ang tigas. Hindi ako naniniwala. Hindi kita kayang tiisin. Pwede kaya to? Ayos, pwede nga. Anong kalokohan to? Naku, nagka-espiritu na rin ang ulang. Bakit mo ako hinahabol? Hindi naman ako kumakain ng ulang. Ang bilis ko na.
Mas matigas pa to kaysa sa buhaya. Sige, lumapit ka. Ngayong araw, ang unang tatakbo ay talunan. Si buwayang Chi nakapareho ko ng antas. Siya pala ang pumatay? Gaano ba kalakas ang taong ito? Tinakot ko siya. Tinanong mo na ba ang apoy na hawak ng iyong lolo? Alam na natin kung gaano kalakas si Lolo Chen, no? Ang bilis mong tumakbo. Hintayin ang hukbo ng ulang, tagapag-alaga ng espiritu antas si. Magbabayad ka sa akin. Mga sakop, bumalik na ang inyong hari. Halimaw na antasbi, gumagalaw sa timog ng lungsod. Lumitaw ang halimaw na antas sa timog ng lungsod. Lahat maghanda agad. Ate, pwedeng huwag mo na akong pilitin? Lahat yan sa tangke, de kalidad. Hindi ba ako nagbabayad? Nagbebenta ka ng ulang, di mo pa pwedeng pumili. Gusto mo bang areklamo kita sa pamahalaan ng palengke? Sino ang humarang sa araw? Nakakaabala sa pila ko para sa ulang. Lumabas kayo, mga sundalo ko. Gawin nating masigla ang lungsod na ito. Nagkatawang tao na ang mga maliliit na ulang. Nakakagulat ito. Noong huli, umusok ng itim ang baging ng putulin. Ngayong hinihimas ko, bakit walang nangyayari? Sino yan? Subukan mong ulitin. Hoy, Ibon. Hindi ka ba titigil? Huwag mong kunin ang prutas na itim ginto. Mawawalan tayo ng buhay. Lahat ba ng hayop sa islang ito ay nagkatawang tao? Ikaw ang sumulat nito. Kuya Ibong, hindi ako makikinig sa'yo. Kung hindi ko kukunin ang prutas, hindi ko matatapos ang misyon, walang panggastos ang mga kapatid kong babae. At babayaran ko pa ang 100 milyong piyansa. Anong gagawin ko? Pasensya na, pero kailangan kong kunin ang prutas na ito. Nagising na si Haring Unggoy. Ang araw na ito, hindi ako mapapahinga. Buwaya, ulang, unggoy, kalapati dagat. Wala bang normal na hayop sa islang ito? Magkakasama pa sila? Boss, mas komplikado ang sitwasyon sa isla kaysa sa sinabi mo. Lahat ng hayop ay nagkataong tao. Paulit-ulit sila nangindak sa akin. Kailangan tumaas ang sahod ko. Xiaozu, pinakamataas ng sahod mo. Walang president para sa dagdag. Nasa isla ka lang na matagal, napapagod ka na. Masyadong tense. Ito, bibigyan ka ng package na resort na kahalagang 12,000 kasama ang espesyal na serbisyo. Magpahinga ka. Maganda pagkakataon para mapaalam sa pamilya mo. Para mo akong pinapalimos? Sige, pero may paunang salita ako. Gusto ko lang magpaalam sa pamilya ko. Magtrabaho kang mabuti. Ibigay mo lang ang prutas kay Lao, Juan pagdating niya sa isla. Mas matigas pa sa dahon yan. Gumaganda na ang paghawak ko sa kahoy na itak, astig. Sa bayan na lang. Ipapadala ko kay Linglong ang 2. Ang matitira, ipagbibili ko na lang.
Matatagalan pa sila Juan, maglibot muna ako sa isla. Ayos, kakaiba tong puno ah. Ang taba naman ng isdang to, masarap siguro kung ihawin. Mas masarap pa to sa karne ng buhaya. Buhay ka pa pala? Pasensya na po, na-disappoint kayo. Inapadala po ni Boss, Gleam Resort. Yung ticket sa lungsod Shenan, 3 araw na lang bago mag-expire. May espesyal na serbisyo sa loob. Yung 8,888. Mula sa bayan dito, 2 oras lang sa tren. Linyu, may pinadala akong magagandang gamit. Hintayin nyo, sa susunod na araw darating, check nyo ha. Na pala, nasaan si Linglong? Nasa paaralan, kuya. Nasaan ka ba? Ayos lang, okay naman. Nagbabantay lang ng isla sa timog, namimitas ng prutas. Binigyan pa ako ng boss ng bakasyon, di ba ang ganda ng trabaho ko? Di na kita kakausapin, susubukan ko yung esbisyo. Magbabakasyon na ako, ingat ka sa bahay ha. Isa pong tiket papuntang lungsod Shenan. Di na mabebenta yung Taike Pasyanan, nakasara na ang lungsod. Bakit nakasara? Di ko alam. Kung gusto mo talagang pumunta, hanapin mo sa labas yung pandak na lalaki. May paraan siya para makapasok. Huwag na maghintay, umalis na tayo. Wala namang pupunta sa Shenan ngayon. Bakit nakasara ang lungsod Shenan? May mga halimaw na lumitaw. Maaming namatay, kaya isinara ang lungsod. Walang papasukin, walang lalabas. Anong halimaw? Yung ulang. Sabi nila nagkahimala ang isang ulang. Napakalaki raw. May daladalang maliliit na mga ulang. Nagkagulo ang buong timog ng lungsod. Baka yung nakasalubong ko dati. Mag-focus ka sa pagmamaniho. Huwag mo nang pag-usapan yan. Sige, bali. Sariling gawa. Ang lakas ng amoy ng halimaw sa patalim na, to. Antas si o mas mataas pa. Baka kagaya ko rin siya. Tagapag-alaga ng espiritu na antas. Musta, per. Ako si Chen Ziping. Pwede bang tingnan ko, yung patalim mo? Ah, gusto pala yung patalim ko. May taste din. Mukhang mayaman tong tao. Di mura suot niya. Sakto, ibenta ko na sa kanya. Alam mo talaga ang magandang klase ito. Kung gusto mo, mura na lang sa'yo. Amoy ng buwayang chi na antas B2. Nakapatay siya ng buwayang chi na antas ng sarili niyang kamay? Kung ganon, antas man lang siya o baka mas mataas pa. Paumanhin po, Ginu. Kanina, parang ayaw niya akong pansinin. Bakit bigla siyang ganon? May sira ba sa ulo? Kumusta? Maganda to, di ba? Magkano kaya ang kaya mong ibigay? Bigyan kita ng presyong kaibigan. Ang sandata na gawa sa materyales ng halimaw na antas. Sa merkado, 100 milyon ang simula ng presyo niyan. Imposibleng di alam ng ginoong ito ang halaga nito. Sinusubok niya lang siguro ako. 100 milyon? Ang mahal pala nito. Ipak ko na tong lahat para sa'yo. Ang dami pala nito. Lahat to, itong halaga, sa'yo na. Ipak mo na. 500 milyon. Mang, sa totoo lang, hindi ko pa kayang bayaran ang ganyang halaga ngayon. Akala ko mayaman ang pamilya mo, ang ganda-ganda ng suot mo. Pero kahit 50,000, wala ka pala. Pulubi. Sarado na ang daan sa harap. Paano na to? Ang ticket ko sa Gleam Resort. Mawawalan na ng visa pagkatapos ngayon. Paano na ang espesyal na serbisyo ko? Gleam Resort? Di ba? Sa tabi ng pinapakita ng halimaw na antas, ang ulangang malaki? Ah, si Mang, naglalaro lang pala sa mundo. Ang espesyal na serbisyo, dahilan lang yon. Ang totoo, nagtatago siya ng kapangyarihan para pumasok sa zona ng labanan. Talagang mataas ang antas ni Mang. Malayo ang agwat ko sa kanya. Hindi pwede. Kailangan kong tularan si Mang. Ang pagpapanggap ng suplado, napakababa ng klase. Ang paglalaro sa mundo, yan ang estilo ng isang tunay na dalubhasa. Nagpadala pa sila ng antas na tagadala ng tabak para habulin ako. Nababaliw na ba sila? Pa sa akin. Wasakin.
Patayin na rito mismo. Parang tipaklong na nahuli ng ibon, ngunit may ibon pang mas malaki. Ulangang malalaking sipit, hindi ka aalis dito ngayon. Tumakas na naman. Babalik yan sigurado. Nawalan ng isang sipit. Ganyan kalala ang sugat niya. Hindi na yan magtatagal. Ipaalam sa lahat ng nasa paligid. Dadagan ang mga tauhan. Walang dapat makalampas sa baybayin. Kahit 1 pulgada. Kursunadang mga tagapag-alaga ng espiritu. Kung hindi dahil sa taong yon sa isla na binulag ang isang mata ko. Hindi ako magiging ganito kawawa. Pag nakagaling ako, wala sa inyo ang makakatakas. Ang ganda naman talaga ng lugar na to. Tuloy po kayo. Ganito pala ang buhay ng mayayaman. Ang laki ng bahay na to, ganito pala ang pakiramdam ng mayaman. Espesyal na serbisyo pala, patingin ng isda. Sige, bago naman to. Ayos, mamaya magpapahinga na lang muna ako. Bukas, balik trabaho na naman. Iyan, hindi ko lang alam. Kung lilitaw pa ulit yung halimaw na ulangang yon. Kung makita ko ulit yon, gawin ko na lang siyang garlic butter. Yung tao sa isla, bakit nandito siya? Aray ko po. Huwag kang lalapit. Sukang-suka na ko sa'yo, tao. Parang multo ka. Magbabayad ka. Bakit ang daming maliliit na ulang sa tabing dagat ng timog? Pati sa kama meron. Sandali, bulag ang isang mata, ikaw ba yung nasa isla? Isang araw lang, lumakas na naman ang dating ng batang to. Parang may senyales na ng antas. Mapanira ka, delikado kang iwan ng buhay. Anong kleseng halimaw to? Nawala ang amoy ng ulangang malalaking sipit sa lugar na to. Dito nga dapat tupunta ang matanda, di ba? Baka, nandito na siya? Di ba to yung hinahanap na ulangang malalaking sipit? Bakit nandito? Matanda, baka siya ang pumatay? Matanda, kayo po ba ang pumatay nito? Gumapang lang yan sa kama, sinagasaan ko na. Sinagasaan ko lang. Walang ingay na labanan. Isang halimaw na antas, nawala na lang. Matanda, gaano ba talaga siya kalakas? Kung ayaw mo, sa'yo na yan. Wala naman akong magagawa dyan. Ang bangkay ng halimaw na antas, puno ng kayamanan. Kahit anong parte niyan, milyon-milyon ang halaga. Ibigay lang sa akin ng ganun-ganun? Maraming salamat po sa biyaya, matanda. Isang ulang lang ang ibinigay, ang saya-saya na niya. Kaya pala mahilig magbakasyon ang mga mayayaman dito. Parang gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos matulog dito. Kuya, narinig ko nagtrabaho ka bilang bantay pulo. Maliit lang yan, pinagbakasyon ako ng boss ko dito. Tignan mo, kuya, ang ganda ng trato sa akin, di ba? Hay, Amoy ng halimaw na antas, buwayang chi. Siya ang pumatay sa buwayang chi. siguro gusto rin niya yung balisong ko sa bag, marunong pala. Interesado ka ba sa materyales ng halimaw na antas na buhayang chai? Ang mga ganitong bagay, 100 milyon ang simula sa labas. At basta-basta lang niya inilagay sa backpack. 8,000, isa. Ano, 8,000? Tama ba ang narinig ko? Ako kami tagapag-alaga ng espiritu na antas. Binibiro ba niya ako? Sige, payag muna ako. Tingnan natin kung ano ang gusto niya. Bilhin ko na. Ang bilis sumang-ayon. Masyado ba mura? Bahala na. Basta mabenta, panalo na yan. Hindi na papasok ng patalim ang baluti kong balat buwaya. Siguradong epektibo. Kaya 2 balisong plus itong vest. Kunin mo lahat. Presyo pakyawan, 20,000. 2 balisong antas B at baluti na may inlaid na balat buwaya. Isang baluti na may inlaid na balat buwaya. Ay, dito, napamahal. 20,000 lang ang bentahan. Baka nakaantasan na siya. Kaya hindi na niya gusto ang mga armas na antas. Binenta na lang ng mura. Ang lalim ng isip ng matanda na to. Huwag ko siyang kontrahin. Huwag siyang magalit. Deal na. Ito naman ay munting pasasalamat ko. Tanggapin mo ito.
Kahit hindi ito kasing ganda ng sa inyo, pero kayang pigilan ang isang atake ng halimaw na antas. Halimaw na antas, B. Ikaw na ang pangalawa nagsabi sa akin nito. Ano? Para sa halimaw na antas, B. Mukhang ayaw niyang magpakilala, kaya di na ako magpapaarte. Sige, mali ako. Isang dekorasyon lang ito. Maliit na regalo, tanggapin mo na. Hindi pa patay. Ganun na ba gusto mo na mamatay ako? Kunin mo na yung asong gusto mo dati. Ayos, mukhang malakas naman. Bakit mo padadalhin yung aso sa isla? Pangtapang ba? Mag-isa lang ako dun, kailangan ko ng kasama. At kung may mangyaring masama, baka makapagbigay siya ng babala. Sa isla, pag nakita siya ng mga yun, sigurado maghihilang siya sa takot. Bahala na siya sa kapalaran niya. Sakay na. Sa susunod na buwan, kukunin ko na ang mga bangkay nyo. Wala ka bang masasabing mas maganda? Sa amin, kung ganyan ka magsalita, tinatahi na ang bibig mo sa umaga. Gawa ito ng Haring Unggoy. May hinahanap ba siya rito? Tama na, umalis na siya. Tigil na. Bumalik na yung tao. Lumakas na naman ang amoy niya. Ete, may padala si kuya. Dumating ngayon. Pinakuha ko sa kapitbahay. Parang karneng baka ito ah. Saan kumuha si kuya ng baka? Ano to? Ete, ano ba yan? Ha? Ay, ang laki ng sindak. Amoy halimaw. Antas si kaya to. O baka antas ba? At ano ba? Anong nangyayari? Wala. Padala lang ni kuya, maliit na bagay. Maganda. Ilang araw nang umuulan. Malapit na ang deadline. Kung hindi pa ako makapitas, wala na ang quota ko sa buwan na to. Tara, trabaho na. Dito ka magbantay. Tawagin mo ako kung may kakaiba. Ang kapal naman ng balat nito. Umalis si Leifiu. Nahulog siya doon sa teritoryo ni Bailyu. Mukhang di na mabubuhay yun. Sabi mo, di naman kailangan siyang patayin. Basta tanggalin lang natin yung mga normal na prutas na itim ginto. E di hintayin natin yung susunod na tao at siya na lang ang pagawin natin. Bakit hinahabol ako dahil sa bunganga ng ninuno ng Haring Unggoy? Saan ba ako napadpad? Takbo. Ayos lang ako. Si Buwayang Chi pala ang pinatay nitong taong to. Sino ba talaga tong taong to? Ayos lang ako.
Bumagsak yung tentakulo pero talagang ayos lang ako. Tulungan mo akong patayin ang pugita. Hindi ako. Tao lang ako, bantay pulo na namimitas ng prutas. Mga halimaw kayo, di ako makisali sa gulo nyo. Humanap ka ng iba. Hindi ka ordinaryong tao. Ordinaryong tao lang talaga ako. Di na ako nakatapos ng junior high. Mukha ba akong may kakayahan? Gusto nyo tumakas? Walang makakaalis sa lugar na to. Sige, wala na akong choice. Antas ka. Tumakas siya. Ang lakas-lakas ng kapangyarihan mo. Pero bakit mo sinasabing ordinaryong tao ka lang? Di ako tulad nyo, mga halimaw na nagkaisip. Bantay pulo lang talaga ako. Anong kapangyarihan? Sinabi ko, tutupad ako sa pangako. Ibibigay ko yung kapalit. Ayos yan. Anong kapalit? Sige, anong kabutihan? Kabutihan? Ang kabutihan ay ipapapanganak ka ulit. Hahaha. Sino ba naman ang nag-utos sa'yo na bantayan ang pulong ito? Hindi dapat makisali sa mga bagay dito sa pulo. Kaya dinala mo ako rito. Para patayin ako. Tumabi ka. Nagtatanggol sa kanyang amo. Magpatira pa ka sa kanya, baka mabuhay ka pa. Ito na lang ang tanging pagkakataon mo. Hindi lahat ay nakakakuha ng pagkilala mula sa kanya. Wala kang nangyari. Anong ginawa mo sa aso ko? Wala siyang nangyari. Mukhang hindi mo ako pinapansin. Ha? Huwag kang magagalit kung babarilin kita. Hindi ako tatamaan ng baril mo. Ang dahilan kung bakit buhay ka pa ngayon ay dahil sa asong ito. Ano ang ibig mong sabihin? Pinoprotektahan ka niya. Ibinubuwis ang buhay para sa'yo. Kinilala ng prutas na itim ginto. Ang husay. Eh ngayon, gusto mo pa rin akong patayin? Mas magaling pa pala ang asong ito kaysa sa tao. Alam niyang hindi niya ako kayang talunin, pero sumugod pa rin. Huwag kang mag-alala, naalay na siya sa prutas na itim ginto. Okay na siya. Bakit ka sumira sa usapan? Iniligtas kita. Tapos guguluhin mo ako. Yung kwento sa tigi tungkol sa magsasaka at sa ahas. Hindi mo ba narinig yon? Kami pong mga ahas, likas na hindi mapagkakatiwalaan. Naku, alam mo pa ang tungkol sa Ri. Sa tingin mo, ilang taon na ako sa pulong ito? Marami na akong nakita sa mundo ng mga tao. Kaya hindi lang nagkatawang tao ka, sanay ka pa sa mundo. Marami akong alam, tulad ng Midnight Special Service at Sexy Dealer Online. Tama na. Tigil. Saan mo ba natutunan ang mga yan? Seryoso, bakit mo ba ako gustong patayin? Una, para hindi mo mapitas ang prutas na itim ginto. Pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Ano na ang bagong plano? Gusto kitang panatilihin dito, kasama ko. Ang tagal ko nang nag-isa sa islang ito. Kailangan ko na makakausap. Ah, kaya pala. Gusto akong bilanggo ng ahas na to. Sumama ka sa akin sa kubo sa isla. May pagkain doon. Mas komportable doon kaysa sa kuweba na ito at hindi ka pa mababasa. Kung gusto mo kailan, pwede naman tayong mag-usap kahit kailan. Hindi pwede. Bakit nandito ang prutas na itim ginto ko? Kailangan kong bantayan ito. Ang prutas na itim ginto ay natatangi lamang sa islang ito. Kapag isang nilalang ang nasa bingit ng kamatayan at pinili nito, magkakaroon sila ng koneksyon at agad nagagaling ang mga sugat. At hanggat ligtas ang prutas,
Mamamalagi ang buhay na nilalang na iyon. Totoo pa ba to? Teka muna. Kaya pala hinaharap ako ni Haring Unggoy at Kalapinaga. Dahil ito pala ang rason. Ibig sabihin, lahat ng hayop sa isla ay konektado sa prutas na ito. Kapag kinain ko ito, sila ay... Wala ng oras. Sumama ka na sa akin, ngayon din. Kahit ano pa ang mangyari, kailangan kong tapusin ang misyon ko. Para sa kapatid ko at para sa sarili ko rin.